Isang simpleng waitress sa bar, naniwala sa mga matatamis na pangako ng isang mayamang engineer. Akala ni Jasmine, nahanap na niya ang kanyang the one kay Dexter, isang lalaking handang ibigay ang mundo para sa kanya. Ngunit ang akala niyang langit ay pintuan pala patungo sa isang malupit na impyerno. Matapos ang kasal, natuklasan ni Jasmine ang totoong kulay ng kanyang asawa, isang sertipikadong mama's boy at talamak na babaero na kinukonsinti pa ng sarili nitong ina na si Doña Remedios. Ang bawat iyak at sumbong ni Jasmine ay sinasagot lang ng panghahamak at pandidiri dahil sa kanyang nakaraan. At nang siya ay mabuntis, mas matinding laso ng isinukli ng kanyang biyanan ang itakwilang kanyang anak at ituring itong marumi at bastardo. Lumipas ang mga taon ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso hanggang sa isang araw, sa ilalim ng huwad na pangakong pauwiin siya sa Cebu upang magpahinga, dinala si Jasmine ng kanyang sariling pamilya sa isang mental hospital. Doon, pinilit siyang turukan ng pampakalma at iniwang mabulok upang tuluyan siyang manahimik at mailayo sa kanyang anak. Ngunit nagkamali sila. Dahil ang babaeng binalak nilang sirain ng katinuan ay magbabalik na may pusong bato. Sa tulong ng batas, ng isang tapat na doktor at ng nag-uumapaw na poot, pabangon si Jasmine, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang makapangyarihang reyna na handang bawiin ang kanyang anak at itumba ang imperyo na mga umapi sa kanya. Ano nga ba ang parusang nag-aabang kay Dexter at sa kanyang ina? Paano paninindigan ng isang ina ang kanyang katinuan laban sa kapangyarihan ng salapi? Isang kwento ng pait, hustisya at marahas na paghihiganti. Magandang araw sa lahat ng mga tapat at masusugid nating taga-subaybay dito sa Ayesha TV. Isang natatanging kwento na naman ang ihahandog sa inyo ng ating story creator na si Boss Rainiel. Isang kwentong magpapatunay na ang luha ng isang inaaping asawa ay may katumbas na matinding bagyo ng katarungan. Sinasabi nila na ang kasal ay isang banal na sumpaan ng pagmamahalan, ngunit paano kung ang lalaking nangakong magiging proteksyon mo sa bawat unos ay siya palang magiging mitya ng iyong pinakamalagim na bangungot? Paano kung ang pamilyang dapat ay kakanlong sa iyo ay ang siya ring magtatapon sa iyo sa madilim na piitan ng isang mental hospital upang ikaw ay tuluyang patahimikin? Ngayong araw, samahan ninyo kaming saksihan ang buhay ni Jasmine, isang waitress na nalinlang ng matatamis na salita, naging asawa ng isang mapang-aping engineer at itinakwil ng sariling biyanan. Panoorin natin kung paano ang isang sugatan at inaping babae ay babangon mula sa mga turok ng pampakalma, patatagin ang kanyang pusong parang bato at isa-isang reresbakan ang mga taong nagnakaw ng kanyang anak at katinuan. Ihanda ang inyong mga sarili para sa isang marahas at madamdaming kwento ng paghihiganti at pagbawi sa dangal. Simulan na natin. Gabi-gabi ay puyat si Jasmine sa pagtatrabaho sa The Velvet Lounge. Bilang isang simpleng waitress sa isang mamahaling bar sa lungsod, sanay siya sa ingay, sa usok ng sigarilyo, at sa iba't ibang uri ng mga lalaking nagtatakang kumuha ng kanyang atensyon. Ngunit sa lahat ng mga parokyano roon, may isang lalaking namukod-tangi, si Dexter. Si Dexter ay isang gwapo, matikas at matagumpay na civil engineer at businessman. Lahat ng katangian ng isang perpektong lalaki ay tila nasa kanya na. Nang magsimula itong magpa-table kay Jasmine, hindi akalain ng dalaga na malalim ang kanilang ugnayan. Gabi-gabi siyang hinatid sundo ni Dexter pagkatapos ng kaniyang duty. Hindi ito nagtipid sa mga mamahaling regalo, bulaklak at mga sulat na naglalaman ng mga matatamis na pangako. Jasmine, hindi kita pababayaan. Iaahon kita sa trabahong ito at bibigyan kita ng buhay na nararapat para sa isang reynang tulad mo. Madalas na sabihin ni Dexter habang nakatitig sa kanyang mga mata. Sa kabila ng pag-aalinlangan dahil sa magkaiba nilang estado sa buhay, tuluyang nahulog ang loob ni Jasmine. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa isang lalaking handang ibigay ang mundo para sa kanya? Akala niya ang pagpapakasal kay Dexter ang simula ng kanyang walang katapusang ligaya. Ngunit matapos ang kanilang kasal, agad silang lumipat sa mansyon ng pamilya ni Dexter dahil mariin itong hiniling ng kanyang ina.
Doon, nagsimulang matuklap ang ginto at lumabas ang totoong kaatawang at kalawang sa pagkatao ng kanyang asawa. Sa unang buwan pa lamang ng kanilang pagsasama, napansin na ni Jasmine na walang sariling desisyon si Dexter. Sa bawat maliit na bagay, mula sa kulay ng kortina sa kanilang silid, sa oras ng kanilang pagkain, hanggang sa kung anong isusuot ni Jasmine, ay kailangang dumaan muna sa approval ng kanyang biyanan na si Doña Remedios. Si Dexter ay isang sertipikadong mama's boy na hindi kayang sumaway sa palda ng kanyang ina. Mas naging matindi ang sakit ng matuklasan ni Jasmine, ang talamak na pambababae ng asawa. Isang gabi, nakita niya sa cellphone nito ang mga malalaswang mensahe at larawan mula sa iba't ibang babae. Nang harapin niya si Dexter tungkol dito, hindi man lang ito humingi ng paumanhin. Sa halip, tinawanan lang siya nito ng may pang-aasar. Jasmine, intindihin mo naman, lalaki ako. Natural lang sa akin na may ibang pinagkakaabalahan sa labas. At saka, kliyente ko ang mga yan sa negosyo. Pagpasalamat ka nga at kinuha kita sa maruming bar na yun at binigyan ng marangyang bubong. Pambabaliwala ni Dexter habang isinasara ang kanyang polo upang umalis muli. Hindi lang doon nagtapos ang paghihirap ni Jasmine. Ang bawat pambababae at pagdadala ni Dexter ng iba't ibang babae, maging sa mga hotel o sa mga okasyon, ay alam at kinukonsente ng kanyang biyanan. Isang hapon, nang umiiyak na lumapit si Jasmine kay Doña Remedios upang magsumbong, isang malamig na tingin at mapait na salita lamang ang isinukli sa kanya ng matanda. Hayaan mo na ang anak ko, Jasmine. Lalaki yan. At normal lang sa mayayamang lalaki ang maghanap ng ibang putahe kung ang nakahanda sa mesa niya araw-araw ay isang tuyo na galing sa bar. Huwag kang umastang reyna dito dahil taga-silbi ka lang naman noong una. Seryosong saad ni Doña Remedios bago siya tinalikuran. Noong gabi, habang nakaupo si Jasmine sa sulok ng madilim nilang kwarto, unti-unting nadurog ang kanyang puso. Ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas ay siya palang magiging simula ng kanyang pinakamalagim na panaginip. Ang tanging pag-asa na pinakahahawakan ni Jasmine upang mabago ang kanyang malungkot na sitwasyon ay ang buhay na nagsisimulang mabuo sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng ilang buwan, tiniis niya ang malamig na pakikitungo ni Dexter at ang mga mapang-aping salita ni Doña Remedios. Umaasang kapag nagkaroon na sila ng supling ay magbabago ang ihip ng hangin. Akala niya, ang pagdating ng isang sanggol ang maglalapit sa kanya sa puso ng kanyang asawa at magpapalambot sa matigas na kalooban ng kanyang biyanan. Nanginginig ang mga kamay ni Jasmine habang hawak ang pregnancy test kit sa loob ng banyo. 2 pulang guhit, positibo. Sa kabila ng takot, nakaramdam siya ng kaunting ligaya at pag-asa. Agad siyang lumabas at nagtungo sa hapagkainan kung saan kasalukuyan nag-aalmusal sina Dexter at Doña Remedios. Dexter, Mama, may magandang balita po ako. Pilit ang ngiting pambungad ni Jasmine habang dahan-dahang inilalapag ang test kit sa mesa. Magkakaanak na po tayo. Buntis ako. Imbes na yakap o ngiti ng kagalakan, isang nakabibinging katahimikan na bumalot sa silid. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Remedios ang kanyang tasa ng kape. Isang mariing hampas sa mesa ang ginawa ng matanda na nagpatalon sa puso ni Jasmine sa takot. Sigurado ka bang? Sa anak ko yan? Baka sa matinding pandidiri sa boses ni Doña Remedios habang nakatitig sa test kit. Baka naman, nakalimutan mo kung saan ka nanggaling, Jasmine. Waitress ka sa isang bar. Marami kang lalaking hinarap at pinaglingkuran bago mo nalinlak ang anak ko para pakasalan ka. Marumi ka. Hindi namin tatanggapin ang bastardong yan sa pamilyang ito. Nalaglag ang mga balikat ni Jasmine, kasabay na mabilis na pag-agos ng kanyang mga luha. Ang mga salita ng biyanan ay parang mga patalim na sumasaksak sa kanilang pagkatao. Lumapit siya kay Dexter, lumuhod sa tabi nito at humawak sa kanyang bisig. Dexter, maawa ka naman. Alam ng Diyos, simula na maging tayo, wala na akong ibang tiningnan lalaki. Tapat ako sa'yo. Anak mo ito, Dexter. Ipagtanggol mo naman kami ng anak mo. Pagmamakaawa ni Jasmine habang humihikbi. Tumingin si Jasmine sa mga mata ng asawa, naghahanap ng kahit kaunting kalinga o pag-ibig na ipinakita nito noong naliligaw pa lamang ito. Ngunit ang asawa niyang engineer, ang lalaking nangakong magiging proteksyon niya sa lahat ng bagyo, ay tumingin lang sa kanya na walang pakiramdam. Marahas nitong itinabik ang kamay ni Jasmine.
Tama si Mama Jasmine. Sino ba ang makakapagsabi kung sino-sino nakakasama mo noong mga gabi na nasa bar ka pa? Simula ngayon, huwag kang aasang ituturing kong tunay na anak yan hanggat hindi mo napapatunayan sa akin sa pamamagitan ng DNA test pagkapanganak mo. At wag mo akong sisisihin kung bakit ganito ang tingin ko sa'yo dahil ikaw ang may maruming nakaraan. Malamig na pahayag ni Dexter bago tumayo at iwanan siya mag-isa sa sahig. Nanatiling nakaluhod si Jasmine habang naririnig ang mahinang tawa ng kanyang biyanan na tila ba isang tagumpay ang kanyang pagkasawi. Sa sandaling iyon, habang nakahawak sa kanyang tiyan, naramdaman ni Jasmine ang unti-unting pagkawala ng kanyang mga luha. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang madilim at gabi ng puot. Noong gabi, napagtanto niya na sa loob ng bahay na iyon, wala siyang kakampi at ang kanyang sinapupunan na dapat ay simbolo ng pag-ibig ay naging mitya ng mas matindi pang impyerno. Lumipas ang mga taon. Isinilang ni Jasmine ang isang malusog na sanggol na lalaki. Ngunit ang buhay niya sa loob ng mansyon ay naging mas malala pa sa buhay ng isang bilanggo sa sarili nitong Zelda. Ang kanyang asawa na si Dexter ay tuluyan na naging estranghero. Ang dating matatamis na pananalita nito ay napalitan ng kawalan ng pakialam at matinding pagiging maramot. Walang kahit isang singko na ibinibigay si Dexter kay Jasmine para sa kanyang sarili mga pangangailangan. Ang lahat ng kanyang sweldo bilang engineer at ang kita mula sa kanyang mga negosyo ay direktang napupunta sa bank account at sa mga kamay ng kanyang ina. Si Doña Remedios ang reyna ng pananalapi sa bahay at bawat sentimo na gagamitin para sa bata ay kailangang ilimos ni Jasmine ng may kasamang paninumbat. Dexter, kailangan ng gatas ng bata. Malapit na rin maubos sa mga bakuna niya sa center at kailangan nating dalhin sa pribadong doktor dahil madalas siyang dinadalaw ng lagnat. Kahit pagpili lang ng mga gamot niya, bigyan mo naman ako. Pakiusap ni Jasmine, isang gabi habang nag-aayos ng mga damit ni Dexter. Hindi man lang lumingon si Dexter. Humingi ka kay Mama. Siya ang umahawak ng pera ko, di ba? At saka, bakit ako ang palagi mong hinihingian? Hindi mo pa nga ipinapakita sa akin ang DNA test na hinihingi ko. Ni hindi ko nga alam kung kadugo ko ba talaga ang batang yan o galing sa isa sa mga naging customer mo noon sa bar. Parang sinasaksak ang puso ni Jasmine sa tuwing naririnig ang paulit-ulit na pagdududa sa kanyang anak. Bakit ayaw mo kong payagang bumukod tayo? May pera ka naman, Dexter. Engineer ka. Mayaman kayo. Kaya natin kumuha na kahit maliit na apartment para sa ating pamilya. Para hindi tayo nakadepende sa galit at utos ng nanay mo. Sa unang pagkakataon ay lumingon si Dexter. Ngunit ang mukha nito ay punong-puno ng galit. Bigla nitong sinunggaban si Jasmine sa magkabilang braso at marahas siyang isinandal sa pader. Nabaon ang mga daliri nito sa kanyang balat na nagdulot ng matinding kirot. Wag mo akong utusan, Jasmine. Kailanman ay hindi ko iiwan ang mama ko para lang sa isang katulad mo. Dito tayo titira sa kung saan ko gusto. Kung hindi mo kaya ang patakaran sa bahay na to, matuto kang magtiis dahil ikaw ang pumili na pumasok sa pamilyang ito. Pulyaw ni Dexter bago siya itinulak ng malakas paalis. Ang bawat pisikal na sakit mula sa mahihigpit na hawak at kaladkad, ang bawat emosyonal na pang-aabuso mula sa kanyang biyanan na palaging nagpaparinig ng masasakit na salita araw-araw, lahat ng ito ay naging bahagi ng kanyang buhay. Mas lalo pang nadagdagan ng pasakit dahil harap-harapan na nagdadala si Dexter ng iba't ibang babae sa mismong sala ng mansyon na parang walang asawa naghihintay sa itaas. Ang kanyang biyanan naman ay nakangiting tinatanggap ang mga ito at ipinagluluto pa ng masasarap na pagkain. Sa bawat gabing umiiwak ang kanyang anak dahil sa gutom at sa bawat gabing natutulog si Jasmine na may pasa sa braso at sugat sa puso. May isang bagay na unti-unting nagbabago sa kanya. Ang kanyang mga luha na dating mabilis pumatak ay nagsisimulang matuyo. Ang kanyang takot ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na pakiramdam. Ang puso ni Jasmine, sa gitna ng lahat ng pisikal at emosyonal na sakit, ay unti-unting nagiging bato. Isang umaga, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Lumapit sa Doña Remedios kay Jasmine, na may bitbit na huwad ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ng dalaga sa loob ng ilang taon nilang pagsasama sa ilalim ng iisang bubong. Jasmine, nakikita ko na masyado ka nang nahihirapan at nai-stress dito sa Maynila. Marami kayong hindi pagkakaunawaan ni Dexter.
Panimula ng matanda habang dahan-dahang hinahawakan ng balikat ni Jasmine. Siguro, mas mabuti kung umuwi ka muna sa probinsya mo sa Cebu. Magpahinga ka muna roon ng ilang buwan para makasama mo ang mga kamag-anak mo. Hayaan mo, si Dexter na ang bibili ng tiket mo para sa biyahe. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Jasmine ng kaunting ginhawa. Akala niya ay naawa na sa kanya ang kanyang biyanan at binibigyan siya ng pagkakataon na makahinga mula sa impyernong kanyang kinasasadlakan. Sabik at nagmamadali siyang nag-impake ng kanyang mga gamit sa silid, dala ang maliit na bag ng kanyang anak. Gusto niyang ilayo ang bata sa toxic na kapaligiran ng mansyon. Ngunit nang pababa na siya ng hagdan, hinarang siya ni Dexter. Bago pa man makalagpas si Jasmine sa pinto, sapilitang kinuha ng asawa ang bata mula sa kanyang mga bisig. Iwan mo muna ang bata dito. Mas maaalagaan siya ni Mama habang nagpapahinga ka sa Cebu. Mauna ka na roon. Malamig na utos ni Dexter habang mahigpit na karga ang umiiyak na sanggol. Hindi. Hindi ako aalis nang wala ang anak ko, Dexter. Ibalik mo sa akin ang anak ko, pakiusap. Historikal na sigaw ni Jasmine habang pilit na inaabot ang bata. Ngunit hindi siya pinakinggan ng asawa. Sinenyasan ni Doña Remedios ang dalawang malalaking lalaki na tila kanina pa naghihintay sa labas ng pinto. Sapilitang hinawakan ng mga ito si Jasmine sa magkabilang braso at pinuwersang isakay sa likod ng isang madilim na kotse. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kahabaan ng kalsada, napansin ni Jasmine na hindi pamilyar ang daan. Lumilipas sa mga oras, ngunit hindi nila tinatahak ang patungo sa airport. Ang paligid ay unti-unting nawala ng mga kabahayan at napalitan ng matataas na pader at ang mga punong kahoy. Hanggang sa huminto ang kotse sa harap ng isang mataas at may kalawang na gate na may nakasulat na karatula, St. Jude Psychiatric and Mental Health Institution. Anong gagawin natin dito? Bakit tayo nandito? Dexter, pakawalan niyo ako! Nanginginig na sigaw ni Jasmine habang pilit na binubuksan ang pinto ng kotse. Ngunit, naka-child lock ito. Bumaba si Doña Remedios mula sa unang upuan ng kotse, kasama ang ilang nurse na naka-uniforme ng puti na lumapit mula sa loob ng institusyon. Iyan siya, nurse. Iyan ang sinasabi kong malugang ko. Seryosong saad ni Doña Remedios habang itinuturo si Jasmine. Masyado nang malala ang psychosis at schizophrenia. Nag-iilusyon siya na may ibang babae ang anak ko at nagiging marahas na siya sa sarili niyang sanggol. Delikado na siya para sa pamilya namin. Hindi ako baliw. Sinungaling kayo, Dexter, nasaan ka? Tulungan mo ako, hindi ako baliw. Pagwawala ni Jasmine na buksan ng mga nurse ang pinto at kalad ka rin siya palabas. Bago pa man makapiglas si Jasmine, 4 na lalaking bouncer ng institusyon ang sumaklolo at tumawak sa kanyang mga braso at binti. Pinwersa siyang idikit at itali sa isang stretcher. Isang nurse ang mabilis na lumapit na may hawak na hiringgilya na may mahabang karayom. Saksak. Isang malamig at mabigat na likido ang pumasok sa kanyang mga ugat. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Jasmine. Nawala ng lakas ang kanyang mga kalamnan at ang huling imahe na nakita niya bago tuluyang mawala ng malay ay ang nakatatakot ng ngiti na tagumpay ng kanyang biyanan. Nagising si Jasmine sa isang malamig, madilim, na parang walang katapusang espasyo. Ang kanyang buong katawan ay tila gawa sa semento sa sobrang bigat. Ang unang bagsak ng malakas na dosage ng pampakalma sa kanyang mga ugat. Puti ang kisame, puti ang dingding na may makakapal na padig at walang bintana upang masilayan man lang ang sinag ng araw. Ang tanging lagusan ng liwanag ay ang maliit na rehas na parisukat sa nakakandadong pinto. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Pulang ni Jasmine. Tuyot na tuyot ang kanyang labi at garalgal ang kanyang boses. Pilit ang binuhat ang kanyang katawan mula sa manipis na kama sa sahig. Ngunit umikot ang kanyang paningin, kaya muli siyang napasandal sa pader. Sa loob ng unang ilang linggo, ang buhay ni Jasmine sa loob ng institusyon ay naging isang walang katapusang siklo ng bangungot. 3 beses sa isang araw siyang pinapainom ng mga tableta na nagpapalabo sa kanyang paningin at nagpapatulala sa kanya. Sa tuwing susubukan niyang sumigaw, umiyak o magprotesta na wala siyang sakit sa isip, agad na dumarating ang mga nurse upang iturok muli ang malamig na likido na pumapatay sa kanyang lakas. Pakawalan niyo ako. Hindi ako baliw. Ang asawa ko at ang piyanan ko nagkulong sa akin dito. Madalas niyang sigaw sa bawat nurse na naghahatid ng kanyang pagkain. Ngunit ang isinasagot lang sa kanya ay mga tingin ng awa at pagkabagot. Ganyan naman po silang lahat sa umpisa, ma'am.
Uminom na po kayo ng gamot para hindi kayo saktan ng bouncer. Habang nakaupo sa sulok ng silid isang gabi, habang pinapanood ang sariling mga kamay na nanginginig sa epekto ng mga kemikal, isang bigla ang liwanag ng kamalayan ang pumasok sa isip ni Jasmine. Narehistro sa kanyang utak ang isang malupit ngunit totoong taktika sa loob ng lugar na ito. Kapag nagwala siya, mas pinapatunayan lang niya ang kwento ni na Dexter at Doña Remedios. Kapag sumigaw siya, ang isusulat ng mga doktor sa kanyang chart ay marahas. Kapag umiyak siya, ilalagay nila ay labis ang depresyon. Upang makaligtas, kailangan niyang talunin ng mga ito sa sarili nilang laro. Kailangan niya maging mas matalino. Kailangan niya magpanggap na epektibo ang mga gamot. Kinaumagahan, na bumukas ang pinto para sa regular na pagsusuri. Hindi na sumigaw si Jasmine. Hindi na siya nagmakaawa. Umupo siya ng tuwid. Inayos ang kanyang gusot na buhok gamit ang kanyang mga daliri at pilit na pinakalma ang kanyang puso. Isang bagong doktor ang pumasok sa kanyang silid. Isang lalaking may seryosong mukha. May bitbit na clipboard, ngunit may mga matang kakaiba sa ibang staff. Walang halong pandidiri o takot ang tingin nito. Siya si Dr. Julian Herrera. Patient Jasmine, kumusta ang pakiramdam mo ngayong araw? Tanong ng doktor habang nag-aabang sa kanyang reaksyon. Tumingin si Jasmine ng diretso. Walang kurap sa mga mata ng doktor. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tulad ng isang batong, hinubog ng bawat pisikal at emosyonal na sakit na kanyang dinaanan. Mabuti po, Doc. Mas malinaw na po ang isip ko ngayon. Kalmado at banayad ang boses na sagot ni Jasmine. Alam ko pong sa tingin ng institusyong ito ay may malubha akong sakit dahil sa mga dokumentong dinala ng asawa ko pero nakikiusap ako. Bigyan niyo ko ng pagkakataon na kausapin kayo na maayos. Hindi ako baliw, Doc. Ako ay isang biktima na itinapon dito para manahimik. Sandaling natigilan si Dr. Julian. Ibinaba nito na bahagya ang clipboard at tinitigan ng mga mukha ni Jasmine. Isang mukhang pagod, ngunit may matatalas at determinadong mga mata na hindi pag-aari ng isang taong nawawala sa katinuan. Napatitig si Dr. Julian Herrera kay Jasmine sa loob ng ilang segundo. Sa kanyang propesyon bilang isang psychiatrist, sanay siya sa mga pasyente nagpupumilit na sila ay matino. Ngunit may iba sa paraan ng pagsasalita ni Jasmine. Walang panginginig sa boses, walang ligalig sa mga mata, at higit sa lahat, may kakaibang tapang at lamig ang kanyang presensya. Maupo ka, Jasmine. Seryosong utos ng doktor habang hihinihila ng isang silya. Umupo naman si Jasmine sa gilid ng kanyang kama, nananatiling tuwid ang likod. Marami nang nagsabi sa akin ng ganyang linyahan. Bakit ko na maiisiping biktima ka lang kung ako mismo o kung ang mismong asawa mo na isang iginagaling na engineer ang nagdala sa iyo rito? Kompleto sa perma at medikal na kasaysayan mula sa inyong pampamilyang doktor. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jasmine. Dahil ang asawa ko, Doc, ay isang lalaking walang sariling paninindigan at ang kanyang ina, ang tunay na may hawak ng aming buhay. Ikinulong nila ako rito dahil nalaman ko ang lahat ng kanilang maruruming sekreto. Dahil ayaw nilang ibigay sa akin ng anak ko. At higit sa lahat, dahil madali lang bayaran ng pampamilyang doktor na sinasabi ninyo kung marami silang pera. Kinuha ni Jasmine ang pagkakataong iyon upang isalaysay ang lahat ng walang paligoy-ligoy. Ikinuwento niya ang kanyang nakaraan bilang waitress, ang mabilis na panunuyo ni Dexter, ang unti-unting pagbabago nito matapos ang kasal, ang pagiging mama's boy, ang talamak na pambababae na kinukonsinti ni Doña Remedios, at ang marahas na pagtanggi na ibigay ang kanyang anak bago siya itapon sa mental hospital. Habang nagsasalita si Jasmine, mabilis na nagsusulat si Dr. Julian sa kanyang clipboard. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga sintomas ng sakit sa isip ang kanyang itinatala, kundi ang mga butas sa kwento ng pamilya ni Dexter. Kung totoo ang mga sinasabi mo, ani Dr. Julian, pagkatapos sa mahabang salaysay ni Jasmine, napakahirap nitong patunayan dito sa loob. Ang bawat kilos mo ay binabantayan ng mga nurse na tapat sa administrasyon ng ospital na ito, na alam nating pinopondohan din ng ilang mayayamang pamilya tulad ng mga biyanan mo. Alam ko po, Doc. Kaya nga hindi na ako magwawala. Kakainin ko ang mga pagkain dito. Iinumin ko ang mga gamot kung kailangan at magpapakita ako ng kooperasyon. Determinadong sagot ni Jasmine. Pero kailangan ko ng kakampi sa labas, Doc. Kailangan ko ng taong titingin sa akin hindi bilang isang numero o baliw, kundi bilang isang tao. Tumingin si Dr. Julian sa pinto upang masigurong walang nakikinig na nurse bago muling humarap kay Jasmine. Huwag mo munang iinumin ang mga tabletang ibibigay sa iyo simula ngayong gabi. Itago mo sa ilalim ng iyong dila
at iluwa mo kapag nakaalis na ang nurse. Kailangan nating linisin ang sistema mo sa mga pampakalma para maipasa mo ang mga susunod na pagsusuri na ako mismo ang gagawa. Kung mapapatunayan kong matino ka, ako mismo ang gagawa ng paraan para makalabas ka. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi ng kadiliman, nakaramdam si Jasmine ng totoong pag-asa. May isang kakampi na lumitaw sa gitna ng dilim at simula sa araw na iyon, ang kanyang pagpapakabait ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang unang hakbang ng kanyang pagbangon. Nagsimula ang mapanganib na laro ng pagpapanggap sa loob ng institusyon. Gabi-gabi, tapat sa bili ni Dr. Julian, itinago ni Jasmine ang mga tableta sa ilalim ng kanyang dila. Sa tuwing titingnan ng nurse ang kanyang bibig gamit ang maliit na flashlight, matamis siyang umingiti at lulunok kunwari ng tubig. Pagkaalis ng nurse, doon niya iluluwa ang gamot sa maliit na siwang ng pading sa pader. Sa loob ng 2 linggo, unti-unting nawala ang bigat sa kanyang katawan. Lumilinaw ang kanyang mga paningin, bumabalik ang talas ng kanyang alaala, at higit sa lahat, ang kanyang emosyon ay tuluyan na napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Walang bakas ang takot o galit sa kanyang muka kapag umaharap sa mga staff. Dahil dito, binago ni Dr. Julian ang kanyang status sa chart. Patient shows remarkable progress and emotional stability. Isang gabi, patagong pumasok si Dr. Julian sa silid ni Jasmine. Bitbit ang isang maliit na recording device at mga legal na dokumento. Ito na ang pagkakataon natin, Jasmine. Pulong ng doktor habang inilalatag ang mga papel. Isa sa ilalim kita sa isang komprehensibong neuropsychiatric evaluation ngayon. Ire-record ko ang buong interview para magsilbing ebidensya sa korte na wala kang anumang sintomas ng psychosis o schizophrenia. Sa loob ng 3 oras, sumagot si Jasmine sa mga komplikadong tanong ni Dr. Julian na may pambihirang talino, lohika at katatagan. Walang pag-aalinlangan. Pagka-hysterical, ang bawat salita niya ay patunay ng isang utak na malinaw at buo. May isa pa akong nalaman. Dagdag ni Dr. Julian matapos patayin ng recorder. Nagawa kong i-verify ang pirma ng pampamilyang doktor ng mga biyanan mo na nagrekomenda sa pagkakakulong mo rito. Nakausap ko siya ng patago. Natatakot siya dahil alam niyang iligal ang ginawa niya. Kapag inihirap natin itong evaluation report ko kasama ang pirma ng isang independent board of psychiatrists, mapipilitan ng ospital na pakawalan ka upang maiwasan ang malaking iskandalo. Paano ang anak ko, Dok? Sigurado akong itatago nila ang bata kapag nalaman nilang malaya na ako. Nag-aalilang tanong ni Jasmine, bagamat nananatiling kontrolado ang kanyang emosyon. May kaibigan akong abogada, si Attorney Clara Valdez. Hawak na niya ang kaso mo. Gagawa kami ng biglaang legal intervention. Iahanda namin ang writ of habeas corpus para sa pagbawi sa anak mo, kasabay ng pagsampa ng kasong kidnapping at serious illegal detention laban kina Dexter at Doña Remedios. Seryosong paliwanag ng doktor. Ngunit kailangan mo magtiis ng ilang araw pa. Sa sandaling lumabas ang court order, mismo mga otoridad ang magpapasabog sa pintuan ng ospital na ito para palayain ka. Tumingin si Jasmine sa rehas ng kanyang pinto. Hindi na siya mahina at umiiyak ng waitress na madaling nalinlang ng mga mamahaling regalo. Ang Jasmine na nakakulong sa silid na iyon ay isang buhay na sandata na nag-aabang na lamang ng tamang hudyat upang magpakawala ng matinding unos. Gawin niyo ang lahat, Doc. Malamig na sabi ni Jasmine, dahil sa sandaling makatapak ang mga paa ko sa labas ng impyernong ito, sisiguraduhin kung sila naman na magmamakaawa. Nga sana ay natuluyan na lang akong nabaliw. Ang araw ng kanyang paglaya ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi. Sa tulong ng inihandang legal intervention ni na Dr. Julian at Attorney Clara Valdez, napilitan ng pamunuan ng St. Jude Psychiatric Institution na pirmahan ang kanyang discharge papers upang maiwasan ang isang dambuhalang iskandalo at asuntong legal na bumuka sa malaking kalawanging gate ng ospital. Hindi isang luhaan at sugat ang biktima ang lumabas, kundi isang bagong Jasmine. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot at pagmamakaawa, ngayon ay mistulang 2 pirasong kristal sa lamig. Ang kanyang tindig ay tuwid, walang kahit anong panginginig. Ang lahat ng pisikal at emotional na sakit na kanyang dinanas sa loob ng mansyon at sa madilim na silid ng ospital ay tuluyan ng pumatay sa kanyang kahinaan. Ang kanyang puso ay naging bato na sa lahat ng uri ng pasakit. Salamat, Julian. Salamat, Attorney Clara. Panayad ngunit matigas ang boses ni Jasmine habang nakatitig sa lansangan ng Maynila. Ngunit hindi pa rito natatapos ang laban.
Ang totoong labanan ay nagsisimula pa lamang. Ano ang plano mo, Jasmine? Tanong ni Atty. Clara habang inaayos ang mga legal na dokumento sa kanyang sasakyan. Maaari na nating isampa agad ang mga kaso laban kay Dexter. Hindi sapat na makulong lang sila, attorney. Malamig na tugon ni Jasmine habang sumisilay ang isang nakatatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Gusto kong maranasan nila ang mawalan ng lahat. Ang mawalan ng pera, ng dangal, ng pangalan, at ng katinuan. Gusto kong panoorin silang magmakaawa sa paanan ko. Sa tulong ng isang mayamang kliyente noon sa bar na may malaking utang na loob kay Jasmine at sa pamamagitan ng mga strategic na koneksyon ni Dr. Julian, sumailalim si Jasmine sa isang kabuang rebranding. Binago niya ang kanyang estilo, ang kanyang pananalita at ang kanyang anyo. Nag-aral siya ng takbo ng negosyo at pamumuhuan ng loob ng maikling panahon gamit ang kanyang matalas na isip. Hindi na siya si Jasmine na isang simpleng waitress na dumi sa paningin ng kanyang biyanan. Sa tulong ng kanyang mga bagong kakampi, pumasok siya sa mundo ng corporate investments gamit ang pangalang Jasmine Herrera, isang misteryoso ngunit napakayamang investor mula sa Cebu na naghahanap ng mga malalaking proyekto sa Maynila. Alam ni Jasmine na si Dexter ay kasalukuyan naghahabol sa isang dambuhalang bidding para sa isang multi-million government housing project at ang kumpanya nito ay nangangailangan ng isang malaking kapital upang magpatuloy. Ito ang kanyang gagamiting pain. Dexter, Doña Remedios. Bulong ni Jasmine sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin ng kanyang marangyang hotel room. Akala nyo ay tinapon ninyo? Ako bilang basura? At upang mabulok? Hindi nyo alam. Ang itinapon nyo ay isang binhi ng inyong sariling pagkaubos. Humanda kayo dahil ang pagbabalik ko ang magiging pinakamalaking parusa sa inyong dalawa. Bago simulan ng tuluyang pag-iba sa buhay ni Dexter at Doña Remedios, may isang bagay na pinakamahalaga sa lahat na kailangang bawiin ni Jasmine, ang kanyang anak. Hindi niya hahayaang maging pain o kasangkapan ng kanyang dugot laman sa oras na mag-umpisa na ang kanyang marahas na pagganti. Sa loob ng ilang araw, gamit ang kanyang bagong yaman, nagbayad si Jasmine ng mga profesional na pribadong investigador upang manmanan ang bawat galaw sa loob at labas ng mansyon. Doon niya nalaman ng isang nakakarimarim na katotohanan. Ang kanyang anak ay hindi inaalagaan ng maayos. Madalas itong iwanan sa mga katulong habang si Doña Remedios ay abala sa pagsusugal at si Dexter naman ay abala sa pakikipagkita sa kanyang mga babae. Isang hapon, habang si Dexter ay nasa kanyang construction site at si Doña Remedios naman ay umalis para sa isang social gathering, isinagawa ni Jasmine ang kanyang plano. Kasama si Atty. Clara Valdez at dalawang armadong pulis na may bitbit na writ of habeas corpus at protection order mula sa korte, marahas nilang pinasok ang gate ng mansyon. Natatarantang humarang ang mga katulong at ang security guard, ngunit walang nagawa ang mga ito nang iharap ni Atty. Clara ang utos ng hukuman. Huwag kayong haharang kung ayaw ninyong makulong sa kasong obstruction of justice. Matigas na pahayag ng abogada. Mabilis na umakyat si Jasmine sa itaas na bahagi ng bahay, sa silid kung saan umiiyak ang kanyang anak dahil sa basang lampin at kawalan ng gatas. Sa sandaling mabuhat niya ang bata, naramdaman ni Jasmine ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ngunit hindi ito panginginig ng takot, kundi nag-uumapaw na puot para sa mga taong nagkait sa kanya at sa kanyang anak. Nandito na si Mama, anak. Hindi ka na nila muling masasaktan. Bulong niya habang mahigpit na niyayakap ang bata. Nang pababa na sila ng hagdan, biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito si Doña Remedios na kararating lang. Nagulat ang matanda na makita ang mga pulis, ngunit mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang mamukaan ng babaeng mayaman at maringal na nakatayo sa kanyang sala. Bitbit ang bata. Jasmine? Paano? Bakit ka nandito? Baliw ka! Tumakas ka sa ospital, no? Nanginginig at hysterical na sigaw ni Doña Remedios habang itinuturo si Jasmine. Tumingin si Jasmine sa kanyang biyanan. Walang kahit anong emosyon sa kanyang muka. Ang kanyang tindig ay parang isang reyna na nakatitig sa isang dumi sa kalsada. Masyado nang matanda mga laro mo, Doña Remedios. Malamig na saad ni Jasmine habang ang kanyang boses ay bumaon sa pandinig ng matanda. Ang akala mong basurang itinapon mo sa mental hospital, nagbabalik na para bawiin ang lahat. Simula sa araw na ito, hawak ko na ang anak ko. At simula rin sa araw na ito, bilangin mo na mga natitirang sandali ng karangyaan mo. Walang nagawa si Doña Remedios kundi panoorin si Jasmine na maglakad palabas ng mansyon karga ang bata. Habang napaliligiran ng mga otoridad,
Ito ang unang opisyal na sampal kay Doña Remedios at ang hudyat na ang kanyang binuong imperyo ng kasinungalingan ay nagsisimula ng mabuhay. Matapos mabawi ang kanyang anak at mailagay ito sa isang ligtas at marangyang mansyon sa tulong ni na Dr. Julian at Attorney Clara, sinimulan na ni Jasmine ang unang yugto ng kanyang matinding paghihiganti. Ang target, ang kumpanya at negosyo ni Dexter na siyang pinagkukunan ng kanilang kayamanan at yabang. Ginamit ni Jasmine ang kanyang huwad na pagkakakilanlan bilang si Jasmine Herrera, ang bilyonaryang investor mula sa Cebu, sa pamamagitan ng mga sekretong kontak sa mundo ng construction at real estate. Nalaman niyang baon sa utang ang kumpanya ni Dexter dahil sa mga unang maling proyekto at sa marangyang pamumuhay ng kanyang ina. Naghahabol si Dexter sa isang dambuhalang multi-million government housing project upang maisalba ang kanilang kumpanya mula sa pagkabangkarote. Isang araw, nagpadala si Jasmine ng kanyang kinatawan upang makipag-ugnayan kay Dexter. Nagpanggap ang kanyang tauhan na si Jasmine Herrera ay interesado maging major partner at magpasok ng 50 milyong piso bilang kapital para sa bidding. Nang marinig ito ni Dexter, tila nakakita siya ng manunubos. Agad siyang nag-ayos ng isang formal na pagpupulong sa isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City upang pirmahan ang kontrata ng partnership. Dumating si Dexter na puring-puri ang sarili. Suot ang kanyang mamahaling suit. Ngunit nang bumukas ang pinto ng pribadong silid ng restaurant, tila huminto ang mundo ng engineer. Pumasok si Jasmine. Marangya ang kasuotan. May suot na mamahaling alahas at napaliligiran ng mga bodyguard. Ang kanyang aura ay nag-uumapaw sa kapangyarihan at yaman. Jasmine? Nabitawan ni Dexter ang kanyang mamahaling panulat. Namuti ang kanyang mukha at nanginig ang kanyang mga tuhod. Paano? Baliw ka? Paano ka nakalabas? Anong ibig sabihin nito? Naupo si Jasmine sa kabisera ng mesa na may pambihirang klase at dahan-dahang tinanggal ang kanyang designer sunglasses. Tinitigan niya si Dexter gamit ang mga matang tila gawa sa yelo. Maupo ka, Engineer Dexter. Malamig na sagot ni Jasmine. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang autoridad na nagpatahimik sa buong silid. At wag mo akong matawag-tawag na baliw. Ang huling neuropsychiatric evaluation ko mula sa pinakamataas na lupo ng mga doktor sa bansa ay nagpapatunay na mas matitong pa ako sa'yo at sa mamas boy mong utak. Ikaw? Ikaw si Jasmine Herrera? Hindi makapaniwala ang usal ni Dexter habang pinagpapawisan ng malapot. Oo, Dexter, ako ang investor na inaasahan mo magliligtas na nabubulok mong kumpanya. Ngumiti si Jasmine, ngunit ang ngiting iyon ay nagdala ng kilabot kay Dexter. At dahil pumirma ka na sa paunang Memorandum of Agreement kagabi sa aking kinatawan, legal ko ng hawak ang 60% ng mga shares ng kumpanya mo. Sa madaling salita, ako na may-ari ng Apex Builders. Ako na ang boss mo. Humarap si Jasmine sa kanyang sekretarya. Itatala sa board, kanselahin ang paglahok ng Apex Builders sa government bidding at simulan ang pag-audit sa lahat ng pondo ng kumpanya. Kung may makitang kahit pisong nawawala na ginamit ni Engineer Dexter sa pambababae niya, kasuhan siya ng qualified theft at estafa. Napaluhod si Dexter sa sahig ng restaurant, napahawak sa kanyang ulo habang napagtatanto na ang kumpanyang binuo niya sa loob ng maraming taon ay naglaho na parang bula sa loob lang ng isang segundo. Sa kamay ng babaeng dati ay itinapon niya sa mental hospital matapos pabagsakin ang negosyo ni Dexter. Isinunod naman ni Jasmine ang kanyang sunod na target, si Doña Remedios. Alam ni Jasmine na ang lakas ng kanyang biyanan ay nagmumula sa kanyang reputasyon, sa kanyang pagiging kontrolado sa pamilya, at sa kanyang marangyang pamumuhay. Upang tuluyang madurog ang matanda, kailangan niyang atakihin ang mismong katinuan nito, tulad ng ginawa nito sa kanya noon. Ginamit ni Jasmine ang kanyang kontrol sa mga ari-arian at pananalapi ng pamilya upang unti-unting gipitin si Doña Remedios. Pinutol niya ang lahat ng mga credit card nito. Ipinakansela ang mga linya ng pondo sa bangko at sinimulang bawiin ang mga sasakyang nakapangalan sa kumpanya. Ngunit hindi lang doon nagtapos ang kanyang plano. Sinimulan niya ang isang psychological na digmaan. Gabi-gabi, nakatatanggap si Doña Remedios ng mga misteryosong tawag sa telepono kung saan ang naririnig lamang niya ay ang tunog ng umiiyak na sanggol at ang boses ng nurse mula sa St. Jude Psychiatric Institution. May mga pagkakataon ding nakakakita siya ng mga syringe at mga botelya ng pampakalma sa kanyang silid na patagong ipinapasok ng mga tauhan ni Jasmine na nagpapanggap ng mga bagong katulong sa mansyon.
Isang gabi, nag-organisa si Jasmine ng isang malaking press conference sa isang sikat na hotel. Imbitado ang lahat ng mga prominenteng tao sa lipunan at mga mamamahayag. Doon ay inilahad niya ang kanyang totoong pagkakakilanlan kasama si Dr. Julian Herrera at si Atty. Clara Valdez. Sa harap ng naglalakihang mga kamera, ipinalabas ni Jasmine ang video recording ng kanyang neuropsychiatric evaluation. Kasama ang testimonya ng pampamilyang doktor ni Doña Remedios na umaming binayaran siya ng matanda upang pekein ang mga dokumento ni Jasmine. Ang babaeng nagpanggap na kagalang-galang na si Doña Remedios, pahayag ni Jasmine sa harap ng media habang ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Ang siyang utak sa likod ng iligal na pagpapakulong sa akin sa isang mental hospital upang itago ang krimen ng kanyang anak at nakawin ang aking sanggol. Nanonood si Doña Remedios sa telebisyon sa loob ng kanyang mansyon habang nagaganap ang press conference. Nangiginig ang kanyang buong katawan, tumataas ang kanyang presyon at hindi niya mapigilan ang pagsigaw dahil sa matinding kahihiyan at takot. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay isa-isang nag-text at nagtakwil sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagwawala, biglang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Jasmine kasama ang mga pulis. "Umalis kayo, mga sinungaling! Baliw ang babaeng yan! Ako ang reyna dito!" Hysterical na sigaw ni Doña Remedios habang nagkakagulo. Gulo-gulo ang buhok at nanlilisik ang mga mata. Isang imahe ng isang taong tuluyan na nawawala ng kontrol sa kanyang isipan. Tumingin si Jasmine sa kanyang biyanan nang may malamig na pagkaawa. "Tingnan mo ang sarili mo, Doña Remedios. Sino sa atin ang mukhang baliw ngayon? Ang binuo mong impyerno. Ikaw na ngayon na nakatira sa loob." Habang pinuwersang hinarangan ng mga pulis ang matanda upang arestuhin, tuluyan ng gumuho ang katinuan ni Doña Remedios. Ang kanyang sariling kasamaan at ang takot sa nalalapit na pagkakakulong ang naging metsa upang ang kanyang isipan mismo ang magtaksil sa kanya. Wala nang natira sa karangyaan at yabang ni Engineer Dexter. Matapos makontrol ni Jasmine ang Apex Builders at kanselahin ang lahat ng kanyang mga proyekto, mabilis na kumalat sa industriya ng construction ang balita na ang kagalang-galang na engineer ay isa palang impostor na nagnakaw ng yaman at nagpakulong sa sarili nitong asawa. Ang mga kliyente na dati ay nagpapalakas sa kanya ay isa-isang nagkansela ng mga kontrata. Ngunit ang mas matinding sampal kay Dexter ay nagmula sa mga taong akala niya ay nagmahal sa kanya, ang kanyang mga babae. Sa sandaling ma-freeze ang kanyang mga bank account at bawiin ang mga mamahaling sasakyan at condominium na kanyang ipinamahagi, biglang naglaho na parang bula ang kanyang mga misteresa. Ang kanyang paboritong si Katrina, na dati ay halos sumamba sa kanyang paanan sa tuwing binibilhan niya ng mga designer bags, ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Nang puntahan niya ito sa tinutuluyang luxury condo, hinarang siya ng security guard. "Sir, may utos po si Ma'am Katrina na huwag kayong papasukin at saka may bago na po siyang kasama." Malamig na pahayag ng guard. Doon dumilim ang paningin ni Dexter. Pabalik-balik siya sa kalsada. Madungis. Gulo-gulo ang suot na polo at amoy alak. Wala siyang pera. Wala siyang kumpanya. At ang kanyang ina ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng kustodiya ng mga otoridad dahil sa pagkawala ng katinuan. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, nagtungo si Dexter sa hotel kung saan namamalagi si Jasmine. Pilit niyang narapaso ang kanyang sarili upang magmukhang kaawa-awa. Nang makaharap niya si Jasmine sa lobby, bigla siyang lumuhod sa harap nito. Walang pakialam kung pinapanood sila ng mga tao at ng mga bodyguard ni Jasmine. "Jasmine, asawa ko, pakiusap. Patawarin mo ako." Pagmamakaawa ni Dexter habang sumasabog ang mga luha sa kanyang madungis na mukha. "Nalinlang lang ako ni Mama. Si Mama ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos na ikulong ka. Alam mo namang mahal kita, di ba? Kaya nga kita kinuha sa bar noon dahil gusto kitang buhayin ng marangal. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa anak natin." Tumingin si Jasmine sa lalaking nasa kanyang paanan. Ito ang lalaking dati ay sinasamba niya. Ang lalaking marahas na pumiga sa kanyang mga braso at nagsabing, kailanman, ay hindi siya pakabawalan. Ngunit ngayon, mukha na lamang itong isang basang sisiw na nagmamakaawa para sa kinaroroonan ng kanyang susunod na pagkain. Isang malamig at walang emosyong tinginan ni sinukli ni Jasmine. Dahan-dahan siyang yumuko upang mapantayan ang mukha ni Dexter, sapat upang marinig nito ang kanyang bawat bulong. "Huwag mong madamay-damay ang anak ko sa maruming bibig, Dexter." Palayad ngunit matigas ang boses ni Jasmine. "At huwag mong isisi sa nanay mo ang sarili mong kawalan ng bayag. Pinanood mo kung iturok ng pampakalma?
Pinanood mo kong ilayo sa anak ko habang tumatawa ang ina mo. Noong gabi na tinalagkuran mo ko sa mental hospital, doon din natapos ang buhay mo bilang asawa ko. Tumayo na tuwid si Jasmine at tumarap sa kanyang mga bodyguard. Ilabas ang basurang yan at tawagan ng mga pulis. Sabihin ninyo, ang suspect sa kasong serious illegal detention at VAWC ay kusang naghatid ang sarili niya sa akin. Nagsisisigaw at nagpupumiglas si Dexter habang kinakaladkad siya ng mga bouncer palabas ng hotel. Alam na ang kanyang huling sayaw sa laya ay tapos na at ang susunod na yugto ng kanyang buhay ay sa loob na ng malamig na rehas. Ang takbo ng tadhana ay tuluyan ng pumanig kay Jasmine na mag-umpisa ang ospital na legal na labanan sa korte. Ang silid ng hustisya ay napuno ng mga mamamahayag, mga abogado at mga taong gustong makasaksi sa paglilitis sa tanyag ng Engineer Dexter at sa kanyang ina na si Doña Remedios. Sa panig ng prosecution, nakatayo si Attorney Clara Valdez na may bitbit na makakapal na folder ng mga ebidensya. Sa kabilang banta naman, nakaupo si Dexter na nakasuot na ng kulay kahel na preso'y uniforme. Nakapustiso ang mga kamay sa posas at bakas ang labis na pangangayayat. Sa tabi nito ay isang bakanteng upuan na nakalaan para kay Doña Remedios na hindi nakadalo dahil kasalukuyan itong nakabantay sa psychiatric ward ng pambansang ospital sa ilalim ng pagbabantay ng mga pulis. Your Honor, panimula ni Attorney Clara, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong korte. Narito kami ngayon upang hilingin ang pinakamabigat na parusa para sa mga akusado. Hawak namin ang opisyal na resulta ng DNA test na isinagawa sa ilalim ng kautusan ng korte. Ang resultang ito ay nagpapatunay na walang kaunting duda na si Engineer Dexter ang biological na ama ng anak ng aking kliyente. Ang paulit-ulit na pagtanggi at pag-akusa sa bastardong galing sa barang bata ay isang malinaw na anyo ng matinding psychological abuse sa ilalim ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ipinakita rin ni Attorney Clara ang mga sertipikadong kopya ng huwad na medical na record na ginamit ni Dexter upang ipakulong si Jasmine. Ang Independent Medical Board na pinamunuan ni Dr. Julian Herrera ay nagsumite ng kanilang pinal na deklarasyon. Si Jasmine ay nagtataglay ng perpektong katinuan at ang kanyang pagka-confine ay isang kaso ng kidnapping at serious illegal detention. Nang tawagin si Jasmine sa witness stand, ang buong korte ay natahimik. Suot ang isang simpleng itim na corporate dress, naglakad siya na may pambihirang dignidad. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses, habang isinasalaysay ang gabing tinurukan siya ng pampakalma ng pilit, ay naging patalim na dahan-dahang humihiwa sa depensa ng kampo ni Dexter. Hiningan ko siya ng kalinga bilang asawa. Palamig na pahayag ni Jasmine habang nakatitig ng diretso sa hukom. Hiningan ko siya ng proteksyon para sa anak namin. Ngunit ang ibigay niya sa akin ay ang mga pasa sa braso, pambababae sa harap ng aking mukha at ang rehas ng isang mental hospital. Ang lalaking yan, kasama ang kanyang ina, ay hindi lang nagnakaw ng ilang taon ng buhay ko. Tinangka nilang patayin ang aking katinuan. Napayo ko si Dexter, hindi magawang salubungin ang mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang abogadong binayaran ng natitira nilang barya ay hindi na makaimik dahil sa bigat at linaw ng mga ebidensyang inilatag laban sa kanila. Sa pagtatapos ng pagdinig, bago pa man ilabas ang pinal na hatol ng korte, alam ni Jasmine na ang katarungang kanyang ipinaglaban ay hindi na isang malayong pangarap. Hawak niya ang batas, hawak niya ang katotohanan at ang mga taong nagtangka sa kanyang buhay ay dahan-dahan ang inililibing ng kanilang sariling mga krimen. Ang sandali ng huling pagtutuos ay tuluyan ang dumating pagkatapos ng ilang buwang pagtititi. Napuno ang bulwagan ng korte para sa pagbasa ng pinal na hatol ng hukom. Nakatayo si Jasmine sa tabi ni Attorney Clara Valdez. Tuwid ang likod, walang emosyon. Parang isang estatwang bato na hindi natitinag ng anumang hangin. Sa kabilang panig, nakayuko si Dexter. Nanginginig ang mga kamay ni nakaposas, habang si Doña Remedios naman ay nakaupo sa isang wheelchair, tulala, at may tumutulong laway sa gilid ng kanyang labi habang binabantayan ng dalawang pulis. Sa kasong serious illegal detention at kidnapping, panimula ng hukom habang binabasa ang desisyon. Pinatutunayan ng korteng ito na nagkasala ng walang anumang pag-aalinlangan sina Dexter at Remedios. Dahil ang biktima ay pinuwersa at ikinulong sa isang psychiatric institution na walang legal at medikal na basehan, ang mga akusado ay hinahatulan ng parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ng walang pribilehiyo ng paror. Kasabay ng pagbaba ng maso ng hukom,
Tila gumuho ang natitirang mundo ni Dexter. Napahagulgol siya sa pag-iyak at nagmakaawa habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Jasmine. Jasmine, maawa ka. Wag habang buhay. Hindi ko kayang mabulok sa kulungan. Patawarin mo ako, Jasmine. Historical na sigaw ni Dexter habang kinakaladkad siya ng mga jail guard palabas ng courtroom. Ngunit hindi siya nilingon ni Jasmine. Ang parusa kay Dexter ay hindi lang ang malamig na rehas ng pambansang bilangguan, kundi ang katotohanan na sa loob ng piitan, ang isang dating mayamang engineer at negosyante ay naging pinakamababang uri ng preso. Doon, bawat araw ay gisingin siya ng takot at hagupit mula sa mga kapwa niya bilanggo na galit sa mga lalaki na aabuso ng asawa at anak. Ang kanyang pangalan na dati ay kagalang-galang ay naging simbolo ng karumihan at kabiguan. Para naman kay Doña Remedios, ang kanyang parusa ay mas matindi pa sa pisikal na rehas dahil sa matinding takot sa hatol at sa tuluyang pagkawala ng kanyang yaman. Ang kanyang isipan na dati ay ginamit niya para manipulahin ang buhay ni Jasmine ay tuluyan ng bumigay. Hindi siya dinala sa ordinaryong kulungan, kundi sa pasilidad ng mga sentensyadong may sakit sa isip sa loob ng correctional institution. Gabi-gabi, sa loob ng kanyang sariling selda na may pading ang dingding, nag-iilusyon ang matanda. Naririnig niya ang boses ng mga nurse, ang iyak ng sanggol, at ang sariling mga sigaw ni Jasmine na nagmamakaawa noon. Ang reyna ng mansyon ay naging bilanggo ng sarili niyang mga multo. Naranasan niya ang mismong impyerno na kanyang inihanda para sa kanyang manugang. Bago umalis sa korte, dumaan si Jasmine sa harap ng wheelchair ni Doña Remedios. Tinitigan niya ang matandang dati ay nandidiri sa kanya. Dahan-dahang yumuko si Jasmine at bumulong sa tainga ng biyanan. Sabi mo noon, marumi ako dahil galing ako sa bar. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon, Doña Remedios. Nakaupo ka sa sarili mong dumi, habang ang anak ko ay lumalaki sa karangyaan na ako mismo nagpundar. Ang batas ng tao nagkulong sa inyo, pero ang sarili ninyong konsensya ang tuluyang papatay sa inyo. Iniwan ni Jasmine ang dalawa na walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ang hustisya ay nakamit na, at ang kanyang mga kaaway ay nakasadlak na sa parusang habang buhay. Habang buhay nilang pagbabayaran. Sikat ng araw na nagmumula sa dalampasigan ng isang pribadong resort sa Cebu ang sumalubong sa mukha ni Jasmine. Suot ang isang simpleng puting bestida. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang tasa ng kape sa mesa habang pinapanood ang kanyang 5 taong gulang na anak na masayang nagtatatakbo sa pangpang, hinahabol ang maliliit na alon. Sa tabi ng bata ay nakatayo si Dr. Julian Herrera na nakangiting ginagabayan ng bawat takbang na maliit na anghel. Si Julian ang nanatiling tapat na sandalan ni Jasmine mula sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay sa loob ng institusyon hanggang sa araw na makamit niya ang kanyang ganap na kalayaan. Mama, tingnan mo. Nakahuli ako ng maliit na kabibe. Masayang sigaw ng kanyang anak habang tumatakbo papalapit sa kanya. Itinataas ang kanyang munting kamay. Isang tunay at mainit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jasmine. Isang ngiting akala niya noon ay hindi na muli magpapakita sa kanyang mukha. Pinuhat niya ang anak at mahigpit na nirepaso sa kanyang mga bisig. Napakaganda anak. Itabi natin yan ha. Malambing na saan ni Jasmine habang hinahagkan na noon ang kanyang dugot naman. Lumapit si Julian at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Jasmine. Maayos na ang lahat, sabay nila. Jasmine, natapos ng management team mo ang tuluyang pag-absorb sa mga huling ari-arian ng Apex Builders. Ang kumpanya ay ganap ng matatag sa ilalim ng bago mong pangalan. Salamat, Julian. Pero alam mo, hindi na ang pera o kumpanya ang mahalaga sa akin ngayon. Sagot ni Jasmine habang nakatitig sa asul na karagatan. Ang mahalaga ay ang katahimikang kasama ko ang anak ko. Ang malaman na wala ng mayayamang biyanan na obusadong asawa na pwedeng umaway o humamak sa amin. Malayong malayo na siya sa Jasmine na waitress sa The Velvet Lounge. Malayong malayo na rin siya sa Jasmine na umiiyak at nakaluhod sa malamig na sahig ng mansyon ni Dexter. O sa Jasmine na nakagapos sa stretcher habang tinuturok ng pampakalma. Ang lahat ng sakit, hirap, pasa at sugat, maging pisikal o emosyonal, ay natapos na. Ang kanyang pusong naging bato upang makayanan ng matinding bagyo ay dahan-dahan nang lumalambot muli. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pag-ibig ng kanyang anak at sa payapang buhay na kanyang pinaglaban. Sa kabilang dako ng bansa, nabubulok si Dexter sa loob ng madilim na selda, habang ang kanyang ina ay patuloy na nakipag-usap sa mga anino ng kanilang dating karangyaan. Ngunit para kay Jasmine,
Ang mga pangalang iyon ay bahagi na lamang ng isang lumipas at patay na panahon. Humarap si Jasmine sa kanyang bagong buhay. Hawak ang kamay ng kanyang anak sa kanyang kaliwa at ang suporta ni Julian sa kanyang kanan. Naglakad sila pabalik sa kanilang tahanan. Si Jasmine, ang dating biktima, ay tuluyan ang naging reyna ng kanyang sariling buhay. Malaya, nagwagi, at hindi na muling magpapaapi. Sinasabing ang sugat sa balat ay madaling maghilom, ngunit ang sugat sa kaluluwa ay nangangailangan ng habang buhay na gamot. Matapos ang bagyo ng paghihiganti at ang pagbaba ng hatol ng katarungan, paano nga ba hinaharap ng isang pusong naging bato ang tamis ng isang bagong umaga? Sa special chapter na ito, sabay-sabay nating saksihan ang huling yugto ng pagbabago ni Jasmine mula sa pagiging biktima ng kahapon patungo sa pagiging reyna ng kanyang bukas. 2 taon na mabilis na lumipas matapos ang makasaysayang paglilitis na nagpadala kina Dexter at Doña Remedios sa kanilang sariling mga impyerno. Sa isang tahimik at eksklusibong subdivision sa lungsod ng Cebu, nakatayo si Jasmine sa malawak na beranda ng kanyang sariling mansyon. Hawak niya isang baso na mainit na tsaa habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa unti-unting paglubog ng araw sa abot tanaw. Kulay ginto at kahelang langit, isang paalala na kahit ang pinakamahabang araw ay natatapos din sa isang payapang gabi. Mama, tingnan mo po ang drawing ko. Isang masiglang tinig ang sumira sa katahimikan. Tumakbo pa palapit ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Liam. May bitbit itong piraso ng papel na puno ng makukulay na guhit ng kayola. Dahan-dahang lumuhod si Jasmine upang mapantayan ang kanyang anak. Isang malambot at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Isang ekspresyon na sa loob ng maraming taon ay akala niya ay tuluyan ng binura ng pampakalma at pananakit ng kanyang nakaraan. Ano ito anak? Malambing na tanong ni Jasmine habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ito po si Mama, ito po ako, at ito naman po si Tito Julian. Takangiti itinuro ng bata ang 3 figura sa drawing na magkakahawak kamay sa harap ng isang malaking bahay. Sabi po kasi ni Tito Julian, pamilya raw po tayo at hindi ko na po makikitang umiyak si Mama. Naramdaman ni Jasmine ang bahagyang pagsikip ng kanyang dibdib, ngunit hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa nag-uumapaw na pasasalamat. Sa bawat pilat na iniwan ni Dexter sa kanyang pagkatao, ang kanyang anak ang nagsisilbing patunay na may magandang bagay pa ring umusbong mula sa maruming nakaraan. Tama si Tito Julian mo anak, hindi na muling iiyak si Mama dahil sa lungkot. Pulong niya bago mahigpit na niyakap ang bata. Mukhang may seryosong pag-uusap ang mag-ina ko rito ah. Isang pamilyar at baritonong boses na narinig mula sa pinto ng beranda. Iniluwa nito si Dr. Julian Herrera. Hawak nito ay isang maliit na bouquet ng mga sariwang bulaklak. Hindi tulad ng mga bulaklak na ibinibigay ni Dexter noon na may kasamang huwad na pangako. Ang mga bulaklak ni Julian ay simbolo ng kanyang 2 taong pasensya, respeto at tahimik na pag-aalaga. Tito Julian, agad na bumitaw si Liam kay Jasmine at tumakbo upang yakapin ang binti ng doktor. Hey buddy, kamusta ang pag-aaral mo ngayon? May bago ka bang drawing? Nakangiting tanong ni Julian, sabay gulo sa buhok ng bata bago hinarap si Jasmine. Ibinigay niya ang mga bulaklak sa dalaga. Para sa pinakamatatag na babaeng kilala ko. Salamat Julian, palagi mo na lang akong binibigyan ng ganito. Panayad na biro ni Jasmine bagamat tinanggap niya ito na may haplos ng pasasalamat. Inutusan muna ni Julian ang yaya ni Liam na dalhin ng bata sa kusina para sa kanyang merienda. Nang silang 2 na lamang natira sa beranda, lumapit si Julian sa tabi ni Jasmine, kapwa nakatanaw sa papalubog na araw. Nabalitaan ko ang tungkol sa Maynila. Panimula ni Julian, ang boses ay seryoso ngunit may pag-iingat. Kaninang umaga, dinalaw ng aking mga kasamahan sa propesyon si Remedios sa correctional facility para sa kanyang taunang psychiatric review. Hindi natitinag ang mukha ni Jasmine, ngunit lumingon siya upang makinig. Ano ang balita sa kanya? Tuluyan na siyang nawalan ng koneksyon sa realidad, Jasmine. Puntong hininga ni Julian. Ay, hindi na niya nakikilala ang sarili niya sa salamin. Ang tanging isinisigaw niya gabi-gabi ay ang paghingi ng tawad sa isang Jasmine na binaliwala niya noon. Ang kanyang isipan na naging pinakamahigpit niyang bilangguan. Isang malalim na hininga pinakawalan ni Jasmine. Walang halong tuwa o pait ang kanyang naramdaman. At si Dexter? Si Dexter naman ay inilipat sa maximum security block matapos masangkot sa ilang gulo sa loob. Ang balita ng aking kontak, tuluyan na siyang tinalikuran ng lahat ng kumpas ng kanyang dating buhay. Wala siyang kahit isang bisita sa loob ng 2 taon. Nabubuhay siya sa takot at pagsisisi. Tumango si Jasmine. Tumingin siya sa kanya ng sariling makakamay.
Mga kamay na dati ay nanginginig sa epekto ng mga pampakalma. Mga kamay na dati ay nagmamakaawa sa sahig ng mansyon. Ngayon, ang mga kamay na ito ay malinis, malaya, at may hawak ng kanyang sariling kapalaran. Alam mo, Julian, noong nasa loob ako ng St. Jude, sa tuwing nararamdaman kong parang mawawala na ako sa katinuan dahil sa mga gamot, tinatanong ko ang sarili ko kung makakalabas pa ba ako. Emosyonal ngunit patatag na saad ni Jasmine. Akala ko, ang tanging paraan para mabuhay ay ang pananatiling bato ang puso ko habang buhay. Ang wag na magtiwala, wag na magmahal. Dahan-dahang hinawakan ni Julian ang kamay ni Jasmine. Hindi ito marahas, hindi mapanakit. Ito ay isang hawak na puno ng proteksyon at kapanatagan. At ngayon, tanong ni Julian, nakatitig sa mga mata ng dalaga. At ngayon, napagtanto ko na ang tunay na paghihiganti ay hindi lang ang makitang nagdurusa ang mga kaaway mo. Tumingin si Jasmine kay Julian at sa unang pagkakataon, may kislap ng tunay na pag-asa sa kanyang mga mata. Ang tunay na paghihiganti at tagumpay ay ang kakayahan kong bumakon. Maging masaya muli kasama ang anak ko at buksan ang puso ko sa mga taong totoong nagmamahal sa akin. Handa ka na ba, Jasmine? Pulong ni Julian. May kalakip na tanong na matagal na nitong itinatago sa kanyang puso. Ang paanyaya para sa isang bagong simula na silang dalawa magkasama. Tumingin si Jasmine sa silid kung saan naririnig ang masayang tawa ng kanyang anak na si Liam at muling tumingin kay Julian na naging kanyang kaligtasan sa gitna ng dilim. Handa na ako, Julian. Sagot ni Jasmine na may buong paninindigan. Tapos na ang kwento ng waitress na inapi. Ang Jasmine na nasa harap mo ngayon ay handa nang isulat ang kanyang sariling maligayang wakas. Habang tuluyan nagdidilim ang langit at sumisikat ang mga unang bituin, iniwan ni Jasmine ang mga alaala ng pampakalma, ng rehas, at ng mga pasanang kahapon. Malaya na siya, ganap na nagwagi, at sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang makapagsasabi na siya ay baliw dahil siya na ang reyna ng kanyang sariling buhay. At dito na po nagtatapos ang napakatapang, napakabigat at puno ng inspirasyong kwento ng buhay at paghihiganti ni Jasmine. Isang patunay na walang ginto at kapangyarihan ang kayang bumuway sa katinuan ng isang inang nagmamahal sa kanyang anak. Mga minamahal naming listeners, lalong-lalo na sa ating mga kababayang OFW na nakikinig sa iba't ibang sulok ng mundo, sa gitnang silangan, Asia, Europa, Amerika, at saan man kaya naroroon na nagtitiis ng lungkot at pagod para sa pamilya, ang kwentong ito ni Jasmine ay alay rin po sa inyo ni Boss Rainiel. Isang paalala na anuman ang hirap ng buhay, anuman ang pangmamaliit o pang-aabuso na nararanasan ninyo mula sa ibang tao, wag na wag kayong susuko. Kayo mga OFW, ang buhay na patunay ng katatagan, mga pusong naging bato sa lungkot, upang maging sandigan ng inyong mga mahal sa buhay. Naway tulad ni Jasmine, makamit ninyo ang inyong sariling tagumpay at kapayapaan sa tamang panahon. Salamat sa inyong walang sawang pakikinig, pag-like at pag-share ng ating mga kwento gabi-gabi. Ang inyong suporta ang nagbibigay lakas sa amin upang magpatuloy muli. Muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Angge, na nag-iiwan ng paalala. Ang hustisya ay maaaring magtagal, ngunit kailanman ay hindi natutulog ang Diyos para sa mga inaapi. Hanggang sa muling kwento ng pag-ibig, pagbangon at matinding resbakan, dito lang sa paborito ninyong digital storytelling platform, ang Ayesha TV. Pagpalain kayong lahat ng may kapal at mag-ingat po kayong palagi, mga ka-Ayesha.